Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, sinampahan ng reklamo ng Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman ang mga sangkot sa Ghost Farm to Market Road project sa Davao Occidental. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., walang nakita mga kongresista na nag-request ng mga proyektong ito. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph! Rafi Connie, 94 million pesos yan, no? Nakabuang halaga ng mga Omonoy Ghost sa Farm to Market Road projects ang sangkot na mga proyekto doon sa mga reklamong isinampa ng Department of Agriculture dito sa Ombudsman kani-kanina lamang. Pinangunahan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel ang paghahain ng mga reklamong graft, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at saka serious dishonesty laban sa 6 na mga opisyal ng DPWH Davao Occidental Engineering District at 8 mga construction companies. Ayon kay Laurel, pawang mga ghost projects sa mga nasabing mga proyekto na dapat sana ay ipinatupad sa iba't ibang lugar sa Davao Occidental tulad ng Barangay Kaburan, Kulaman, Datu Danwata, Demolo, Tikal at Manuel Peralta. Noong Oktubre ay nabisita pa ng kalihim ang ilan sa mga proyekto na bayad na pero wala siyang nakita mga farm to market roads. Sabi ni Laurel, para sa mga proyektong ito ay wala silang nakita mga kongresista na sangkot o nag-request ng mga proyektong ito. Narito po ang pahayag ni Secretary Chu Laurel. In terms of practice, pinapakailaman pa ba yan ng mga kong? I'm not sure, but everybody has a request, no? To request a farm to market, it can be a Kong, it can be the DA, it can be a mayor, it can be a barangay captain, it can be a co-op, no? Or the farmer itself, or the fisherman. But with these cases that you filed, walang involved na kong? Hindi ko alam. Wala yun. We're just following the paper trail. Walang political respondent. Sinusubukan pa nating kunan ng pahayag yung mga opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at yung mga kumpanyang kasabwat nila umano base sa reklamo. Ayon pa sa DA ay may nasa 4,000 mga farm to market roads ang meron ng bansa at nasa lampas 1,000 na ang kanilang nai-inspeksyon at may ilang lugar din silang sinisilip tulad naman sa Ginobatan, Albay. Rafi? Maraming salamat, Joseph Morong. Sa July 6 magsisimula ang impeachment trial proper sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma yan ni Senador Erwin Tulfo sa panayam sa kanya ng unang balita sa unang hirit at ayon din sa isang source. Sabi pa ng source na batay sa napag-usapan sa All-Senator Caucus kagabi, sa July 6 hanggang 24 gagawin ang trial tuwing alas 2 ng hapon kapag Lunes, Martes at Miyerkules. Tuwing Huwebes naman tatalakayin ang mga mosyon. Ito yung mga panahon na nakasilid adjournment o walang sesyon ang Kongreso. Hindi naman magkakaroon ng trial sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ipagpapatuloy ang trial kinabukasan July 28. Simula sa araw na yon, tuwing alas 3 na ng hapon magsisimula ang paglilitis tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes. Ang legislative session gagawin tuwing Lunes at tuwing umaga ng Martes at Miyerkules. Ikinalugod daw ni Lead Public Prosecutor Representative Jerby Luistro ang pag-anunsyo ng petsa ng impeachment trial. Inaasahan din nilang i-anunsyo na ang mga petsa para sa pre-trial. Tingin niya, unang linggo ng Hunyo pwedeng gawin ang pre-trial conference. Doon daw ililista ang mga ebidensya at testigo, pati ang paglalatag ng facts ng kaso. Iginiit ng Malacanang na valid ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senadora na harangin ito. Iaapila raw ng kampo ni De La Rosa ang desisyon. Balitang hatid ni Mariz Umali.
Sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya ng mga otoridad habang dinidinig ng Korte ang kanyang petisyon. Tinanggihan ng mga mahistrado ang hinihingi niyang temporary restraining order at status quo ante order. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni De La Rosa sa korte na pigilan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC, red notice o diffusion ng Interpol o iba pang foreign judicial o quasi-judicial instrument ng walang katumbas na arrest warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Inihain ng senador ang petisyon matapos malamang may warrant of arrest na laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Tinukoy sa De La Rosa bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Pwede na bang arestuhin si De La Rosa kasunod ng desisyon ng Korte Suprema? So, ibig sabihin po nun, kung gusto po talaga ituloy ng gobyerno yung pag-aresto kay Senator De La Rosa, ay pwede na po magpatuloy ito, assuming po na walang qualification yung Korte Suprema. Nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Lahat ng operational matters ay ibibigay po natin kay Secretary Vida ng DOJ. Ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. Ang kampo ni Bato, ginagalang daw ang desisyon ng Korte Suprema. Kasabay ang pag-iit na ang mga hiling lang para sa provisional relief ang inaksyonan ng Korte Suprema at hindi ang mga constitutional issue. Ayon kay Attorney Israelito Torion, maghahain sila ng motion for reconsideration dahil hindi pa tapos ang kaso at buhay pa ang mga issue. Kabilang dyan ang kwestiyon sa kung maaaring dumepende ang kalayaan ng isang Pilipino sa isang dayuhang proseso na hindi idinudulog sa isang lokal na korte. Pati kung maaari bang magpatupad ang mga otoridad ng mga proseso ng ICC matapos mag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute. Gagamitin daw nila ang lahat ng legal na hakbang alinsunod sa batas at haharap sa proper forum. Bago lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, inilabas ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng aktual na pag-alis ni Senador De La Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. 3 individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Makikita pa ang babaeng nakakap na may dalang protective vest. Ang nasabing puting SUV ang nakunan din noon ng GMA News palabas ng parking area ng ganung oras. Sa Senado, tinanong si Padilla tungkol sa inilabas ng CCTV footage. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun. Sir, saan kayo pumunta after? Senator, saan niyo po hinatid si Senator Bato? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto niyo, napanood nyo na. Palagay ko naman siguro makakahimik na kayo. Lahat yun ang tinatanong nyo. Naganap na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat pag-usapan pa. Ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, matipid din ang mga pahayag tungkol sa CCTV footage. Alam namin kung saan papunta but right now I cannot tell you. Ayon sa Malacanang, napanood na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga CCTV footage. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang babae at kanyang batang apo matapos maanod sa rumaragasang ilog sa Digos City, Davao del Sur. Base sa report ng Digos City Disaster Risk Reduction and Management Office, tumatawid sa Mati River nitong Martes ng hapon ng lola kasama ang 5 taong gulang at 7 taong gulang ng mga apo para maki-birthday sa isang kaanak. Bigla umanong lumakas ang paragasan ng ilog at naanod nito ang lola at nakababatang apo. Natagpuan ang kanilang mga bangkay matapos ang ilang oras. Nakaligtas naman ang 7 taong gulang na bata. Kinukunan ng pahayag ang mga naulilang pamilya. Sa gitna ng pag-ulan, rumagasa naman ang baha sa barangay Kapayuran, Pigkawayan, Cotabato nang masira ang dike doon. Yan ang nagsisilbing
panangga laban sa pag-apaw ng sapa at ilog sa lugar. Agad nagsagawa ng clearing operation sa mga otoridad at inalamang lawak ng pinsala. Nananawagan ang mga residente para sa agarang pag-repair sa nasirang dike. Nasa tinatawag na tayong precursor papuntang tag-ulan ayon sa Pag-asa. Saklaw ng precursor ang 2 huling linggo ng Mayo at unang 2 linggo ng Hunyo para masukat kung nagsisimula na ang rainy season sa bansa. Ang mga ulang mararanasan sa mga araw na yan ang pagbabasehan po ng deklarasyon. Ngayong Huwebes, isang bagong low-pressure area ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa halos 700 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Sa ngayon naman, ang mainit na easterlies ang patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Huwebes. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa iba't ibang panig ng bansa sa mga susunod na oras. Sa kabila po ng tsansa ng ulan, posible pa rin pumalo sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City. 45 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan at sa Tuguegarao, Cagayan. 44 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at 10 iba pang lugar sa bansa. 43 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Kasiguran, Aurora, Olongapo City, Infanta, Quezon Province, Legazpi, Albay, Masbate City at sa Butuan, Agusan del Norte. 42 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City at sa 19 na iba pang lugar. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index naman dito sa Quezon City at sa 14 na iba pang lugar. 40 degrees Celsius sa Sinait, Ilocos Sur at sa 8 pang ibang lugar. Mga kapuso, maganda na dahil muling itataas sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, magsisimula yan mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ibig sabihin ng yellow alert, manipis ang reserbang kuryente na posibleng magkulang sakaling magka-emergency. Paliwanag ng NGCP, nakikita ang mataas na demand sa kuryente na sinabayan ng aberya sa 3 malalaking coal power plants. Nahuli kamang panunutok ng baril at pagtangay ng mga riding in tandem sa motorsiklo ng isang lalaki sa Marikina. Tinutugis pa ang mga suspect. Balitang hatid ni EJ Gomez. Tumigil ang 3 motorsiklong yan sa Santissimo Street, Barangay Santo Niño, Marikina nitong Lunes. Bumaba ang 2 angkas. Ang isang nagmamaneho ng motorsiklo, tinutukan ng baril ang lalaking nakaputing t-shirt. Kinuha ang kanyang motorsiklo na sinakyan ng isa sa mga angkas. Ang biktima, hinubad ang kanyang helmet at napaupo na lang sa gilid habang nakikitang tinangay papalayo ang kanyang motorsiklo. Ayon sa isang saksi, inakala niyang magkakasama lang ang mga sakay ng motorsiklo. Di raw niya namukhaan ang mga salarin dahil nakasuot sila ng helmet. Ginit-git nila yung isa. Kung pagbaba, akala ko mag-aaway lang. Sisitahin ko sana, kaso biglang naglabas ng baril yung isa. Kinasa, tinutok doon sa ano. Tapos dumapa na lang yung biktima. Pagkadapa, sumakay na yung isa doon sa motor niya. Doon tumakbo na sila agad. Ayon sa barangay, residente ng Barangay Santo Niño ang biktima na magpapakarwash lang sana noon ang kanyang motorsiklo. Yung victim po, nagpunta po rito sa barangay at nag-review ng CCTV. Yung unang CCTV nakita, nakasunod na yung mga suspect. So pagdating dito sa malapit na, doon siya na tinutukan. Kaya nakuha yung motor niya. Tapos pagkatapos nun, tumakbo na rito yung naagawan ng motor. Inireport na rin daw sa pulisya ang insidente. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang biktima. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga riding in tandem na posibleng maharap sa reklamong theft, illegal possession of firearms and ammunition at reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang siklistang 13 taong gulang matapos mahulog sa bangin sa La Trinidad, Benguet.
Ayon sa pulisya, kasama ng biktima ang mga kaibigan niyang nagbibisikleta nang bawalan umano ng kontrol. Dumiretso siya sa sirang bahagi ng kalsada na may harang na caution tape at nahulog sa bangin na tinatayang 30 metro ang lalim. Itinakbo sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Pinaniniwala ang gumuho ang kalsada nang nalalasa ang bagyong Uwan noong nakaraang taon. Dahil sa insidente, sinibak sa pwesto ang 1st District Engineer at Maintenance Section Chief Engineer ng DPWH Benguet dahil sa kakulangan ng road safety signage at traffic control devices sa sirang kalsada. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima at pulisya at mga sinibak na opisyal ng DPWH Benguet. Ipinagluluksa ng Philippine Air Force ang 2 pilotong nasawi matapos bumagsak ang sinasakyang trainer aircraft sa Tuba, Benguet. Ayon sa Philippine Air Force, isa ang eroplano sa mga umalis sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas, papuntang Baguio City. Nagsasagawa raw ng training flight ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Natagpuan sa crash site ang 2 na walang malay. Isinugod sila sa ospital pero binawian din sila ng buhay. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng insidente. Matapos magsama sa award-winning and critically acclaimed GMA Pictures film na Green Bones, dadalhin naman ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Prime action hero Ruru Madrid ang kanilang blockbuster tandem at intense chemistry sa aabangang GMA Prime series na Hari ng Tondo. Sa story conference, ramdam na ang excitement ni Dennis at Ruru sa kanilang reunion project. Minsan lang kami magkatrabaho ni Ruru pero pagka binibigyan kami ng pagkakataon magkatrabaho, talagang siguradong maganda at saka isang malaking proyekto talaga. Finally ngayon sa isang teleserye, mas mahaba, mas maraming oras na magkakasama kami ni Kuya Denny. So very excited. Sa kanilang unang pagsasama sa telebisyon, asahan daw ang action-packed and powerful acting performances mula sa kanila at sa cast ng serye. Si Ruru nagkaroon pa raw ng immersion para mas maintindihan at magampanan ng karakter ng mabuti na isang lumaki at nakatira sa Tondo. Nung natutunan ko pong kilalanin sila at aralin po papaano ba ang pamumuhay sa Tondo, na-realize ko na ganun lang pala talaga sila kalalim na tao. Feeling ko dito mas makaka-relate yung mga makakanood sa mga characters namin. Hindi lang sa akin, kundi pati sa mga characters si Ruru at sa mga ibang artista dito. Marami raw silang fight scenes and stunts, kaya ngayon pa lang ay naghahanda na sila. Nais daw ibida ni Ruru at Dennis ang Pinoy martial arts na panuntukan. Yung panuntukan is dirty boxing. So sabi ko, parang swak na swak to sa Tondo. Ever since then, talagang todo ensayo hanggang sa kahit nasa Spain ako, takbo ako ng takbo. Makakasama rin sa serye ang original Tondo Boy at ngayon Manila Mayor na si Isko Moreno na natutuwa raw na iikot ang kwento sa lugar na kanyang kinalakihan at ipinagmamalaki. Excited ako na ma-share naman yung maraming mabubuti at magagandang nangyari sa buhay ng isang tao, lalo na mga batang pinanganak sa Tondo. Kasama rin sa cast ang nagbabalik kapusong si Riza Sinon na excited daw makatrabaho muli ang ilang Kapuso stars. First time ko siya makatrabaho, si Ruru. And si Kuya Dennis naman nakatrabaho na siya before bata pa ako. Tapos, saka yung story din. And sobrang isa sa mga favorite kong gawin ay yung action. Joining the powerhouse cast, sina Rocco Nasino, Isabel Ortega, El Villanueva, Ara San Agustin, Victor Neri, Noni Buencamino at Heath Hornales. Sa direksyon ni Enzo Williams. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA News. Naging emosyonal si Senadora Pia Cayetano sa pahayag ni Senadora Risa Ontiveros na tila ipinapakita raw ng Senado na parang walang nangyari kasunod ng gulo roon noong May 13. Nilinaw naman ni Ontiveros na hindi niya binabaliwala ang naramdaman ng mga kapwa niya senador na naiwan sa Senado noong gabing yun. Balitang hatid ni Mav Gonzalez.
Matapos magkaputukan sa Senado, ilang minority senator ang tumayo sa sesyon para paimbestigahan ang nangyari. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Pero ang pahayag ni Hontiveros, inalmahan ng emosyonal na Senador Pia Cayetano. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Nasa Senado si Senador Pia nang mangyari ang insidente kasama ang ibang miyembro ng mayorya. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years. And I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. Nilapitan ni Senador Laurel Legarda si Cayetano at pati siya napaluha. Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi niya binabaliwala ang pinagdaanan ng mga kapwa-senador. I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires actions. Siniguro naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ginagawa ang liderato ng Senado kaugnay ng insidente. I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area, just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. Panukala ni Senate Minority Leader Tito Soto, mag-imbestiga ang Committee of the Whole na binubuo ng lahat ng mga senador. It is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. The chamber itself is affected. The institution is threatened. Inalmahan naman ni Senador Erwin Tulfo ang alegasyong alam ng mga taga-minorya na may mangyayari dahil wala na sila ng magkagulo. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Dagdag ni Senador Raffy Tulfo, maraming tanong na dapat sagutin kaugnay sa Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Meron ho bang standard operating procedure manual ang ating OSAA? Number 1. Number 2, pagdating po sa pag-handle ng firearms, are these the members of the OSAA, are they trained? And then number 3, ano-ano ho bang qualifications dito mga members ng OSAA natin? Meron bang training ang members ng OSAA kung paano mag-handle ng isang problema, isang situation, and do they understand the meaning of rules of engagement? Rekomendasyon ng PNP-CIDG, dapat sampahan ng reklamong kriminal si suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon sa CIDG, nagkaroon umano ng paglabag si Aplasca sa Rules of Engagement o tamang hakbang bago gumamit ng baril na nakatakda sa Private Security Services Industry Act. Firearms shall be used only when there is imminent danger. Imminent po imminent. And in self-defense or defense of strangers. Supposed to be, hindi rin po dapat magkakaroon ng mga warning shots.
Ayon pa sa CIDG, sa panig naman ng NBI, wala raw ginawang unlawful aggression para paputukan sila ng warning shot ng OSAA. The NBI agent was the one who was assaulted. Yung assault on a person in authorities ay kayang i-claim ng NBI on this situation. Ayon naman kay Aplaska, kinatay ang CCTV na ipinakita ng DILG at PNP sa presscon para tumugma sa naratibong hindi under attack ang Senado. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. General, kakasuhan daw po kayo ng CIDG. Ano pong masasabi niyo, sir? It is expected. Pinabulaanan din ni Aplaska ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na 3 ang pinakawalan niyang bala noong May 13. Sir, maintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? 3 daw kasi, sir. Warning shot, isa lang. Tinanong din si Aplaska ukol sa binanggit ni Remulla na May 12 pa lang ay may security meeting na at batid na ni Aplaska noon pa lang na may NBI na darating para sa karagdagang seguridad. I presided the meeting. Opo. There was no NBI there. Okay. Walang sinabi na magsesecure ang NBI. Sir, Walang sinabi na magsesecure ang NBI ng Gusali. Our meeting is about the impending impeachment, Opo. security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBI arrival here. Hindi naman itinanggi ni Aplaska ang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pulisya na hindi pa siya humaharap sa investigasyon nito. Our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared. Opo. But we have already provided them with all of the evidence. Opo, It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Bagaman di pa humaharap, na i-turn over na ni Aplaska ang kanilang mga baril sa CIDG para sa ilalim sa ballistics examination. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong May 13, kausapin natin si Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi, at magandang umaga rin po sa iyo at sa lahat ng ating mga tagapanood. Opo. Nagkausap na po kayo muli ni Senator Pia Cayetano kaugnay sa pahayag niyang wala raw nangumusta sa inyo na miyembro ng minorya sa majority senators na nasa Senado noong gabing magkaputukan? Hindi tungkol dun sa pangungumusta o di pangungumusta, pero nagkatabi kami dun sa photo taking ng mga senador sa mga pinarangalan. At muli kami dun sa briefing para sa impeachment trial. And in any case, pinabulaanan na po ni Senator Erwin na walang sinuman sa amin ang nangumusta sa kanila sa majority nung araw na yon. So meron pong nangumusta sa kanila? Yes, meron pong nangumusta tulad Senator po sa mga media at social media. Nung mangyari po yung putukan, nung marinig niya ito, at some point, naging concerned din ho ba kayo doon sa mga nasa loob, yung mga naiwan sa Senado? Kaagad nga ako na reassure na okay sila dahil kaagad ding may nag-message mula sa kanila na okay sila at safe. At that time, Rafi, papunta ako sa NAIA para lumipad sa probinsya para sa isang last flight, para sa isang komperensya the very next day. Kaya nagulat din ako na kasalukuyang nangyayari yung mga kaganapang iyan sa konteksto nga ng biglang pagbalik ni Senator De La Rosa, pagpalit ng Senate leadership, tapos yung paglagay sa kanya sa ilalim ng protective custody di umano ng majority. Nagulat ako sa mga kaganapan at parang hindi nagta-tie up lahat ng mga detalye. And unfortunately, Rafi, kasabay ng kaganapang iyan, nagsimula na ang ilang mga kasamang senador na sabihin yung pinabulaanan din ni Senator Erwin na meron daw sa aming mga minority na alam daw na may mangyayaring gulo kaya maaga kaming umalis. I really took strong exception to that.
And yun na nga, halos sabay-sabay dumating yung ganyang mga pananalita, mga messages din na sabi ng taga-majority okay na sila at saka safe. And yun na nga, nagpatuloy yung ganyang mga kaganapan na ngayon lahat talaga ay naghihingi ng isang masinop na investigasyon para palabasin ano yung sa nangyaring iyon at measures na kailangang naming gawin para hindi na maulit ang isang ganyang pangyayari na never sa buong kasaysayan ng Senate, kahit nung panahon ng martial law dictatorship o coup attempts o previous incidents o previous situations na may sitting senators na humarap sa pag-serve ng warrant sa kanila. So sinasabi niyo po early on, na-establish nyo na safe yung loob ng Senado, safe yung mga nandoon sa Senado. So yung sinasabing pag-atake after nito mangyari, ay palagay nyo ganun nga nangyari or taliwas yung inyong pakiwari na may pag-atake nga nangyari sa Senado? Ang gulo nga, Rafi, kasi real time at halos sabay-sabay, pumasok yung mga information na we're okay, we're safe, merong ding the Senate is being attacked, pero meron ding galing din sa kanila na maagang pagsabi na fireworks lang ito. And then, yung iba sa mga kasama namin sa Senado ay nagla-livestream din naman. May mga photos na lumabas nung gabing ding iyon ng mukhang payapa namang pag-upo, pagkain, pag-uusap nila. Lumabas nga yung napaka unfair at saka unsubstantiated na malisyosong insinuation laban sa aming mga minority senators. So, parang halo-halong kalamay yung nangyari nung gabi iyon sa halip na isang malinaw na mga kaganapan na lahat kami kaya namin kaagad panghawakan at i-communicate din sa public. Kung kaya't ngayon, nangangailangan pa talaga ng isang masusing investigasyon. Yun nga yung binanggit niyo po sa inyong statement kahapon. Ang sinasabi niyo, mag-iimbestiga yung Committee of the Whole. Paano po matitiyak na magiging patas yung investigasyon at kailan po ito dapat simulan? Well, si dating Senate President at ngayon Minority Leader Tito Soto ang nangunguna sa ganyang panukalang mag-convene kami bilang Committee of the Whole at sinusuportahan ko po yun. Hindi po problema na mayroon nang naunang mga investigasyon ng ating mga investigative and law enforcement bodies. Lahat po ay pwedeng mag-parallel at mag-complement ng mga investigasyon dahil pagbabasihan lang naman yung pare-parehong mga ebidensya, halimbawa itong mga video na mga kaganapan nung gabing iyon at syempre yung mga witnesses na maaaring kinokolekta na at tinatanong ng ating mga investigating bodies. Pero ngayon pa lang po may rekomendasyon na yung CIDG na sampahan ng reklamong kriminal si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Suportado niyo po ba ito? Well, kailangan ko pa rin basahin yung buong at final report ng CIDG. Pero sigurado na si Senate Sergeant at Arms Aplasca ay maging bahagi ng anumang fact-finding o investigasyon, pati namin sa Senado. Sa ngayon po ba napag-uusapan na yung chairmanship naman na mapupunta sa Senate minority? Wala pa pong linaw dyan, Rafi, dahil nung gabing iyon lamang, Miyerkules nga ng gabi, May 13, na sinimula ng majority sa kanilang caucus, di umano pag-usapan yung mga chairpersonships ng mga komite. Kaya rin wala kami doon na minorya kasi nga hindi naman kami kasama kung majority caucus po iyon. At nakapag-elect na po sila so far ng 2 batches ng mga committee chairs and wala pa namang na ipapanatili o na ibibigay sa amin sa minorya. Paano po mangyayari doon sa mga isyong tinututukan ng mga dating committee chairman katulad po ninyo? Ano po mangyayari dito at i-recommenda nyo ba na ipagpatuloy ito ng susunod na chairman? Well, definitely, Rafi, at ito po ay namin at nagsalita kami ni Senator Erwin bago pa itong mga nangyaring karahasan nung gabi ng May 13. For one, sabi ko, doon pa lang sa Senate Committee on Health, May 15, pending bills
sa iba't ibang stages ng legislation na sana ay ipagpatuloy, no? Hayaang magpatuloy at makumpleto ng bagong liderato. Gayon din doon naman sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation, may dalawa po ako noong pending importanteng legislation. In fact, nasa priority legislative agenda ng LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Council, at yan po yung Anti-Political Dynasty Bill at yung Party List System Reform Bill na ganun din. Sana kumpletuhin ang bagong liderato. At hindi ko pa po alam anong mangyayari dun sa pamumuno ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kung sakaling hindi na rin po ako iyon, ay ibibigay ko rin po sa bagong liderato yung maraming nakapending legislation din po sa committee iyon. Tungkol naman po kay Senador Bato, ano pin dapat na maging posisyon ng Senado ngayong ibinasura na ng Korte Suprema yung hiling na TRO ni Senador De La Rosa para kontrahin yung ICC arrest warrant? Well, bago ko pa man mabasa yung buong resolution ng Supreme Court, mukhang sa panig namin sa Senado, and papasok ito sigurado sa investigasyon, ano nangyari dun sa sinabing protective custody ng majority kay Senator De La Rosa. Na by the way, Rafi, sinabi pareho ni na mga dating Senate Presidents Frank Drilon at Coco Pimentel na walang such creature daw as protective custody sa ganyang sitwasyon. Pero gayong paman, nagkaroon ng protective custody sa kanya, paano siya nakaalis at nakalabas sa Senado? At yun na nga, sa naganap na hindi pagbibigay ng Korte Suprema ng RO dun sa warrant, paano na tatayo ang Senado bilang treaty-making body? Hindi po ba at ang bansa natin ay miyembro ng ICC hanggang taong 2019 na marami sa mga kasong inihaharap kay Senator De La Rosa ay nangyayari rin sa mga taong iyon. So kasama din yan sa napakaraming at seryoso mga isyung palagay ko tatalakayin sa investigasyon. Isa rin po sa inyong mga kinukwestiyon yung mungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na payagang makalahok at makaboto si De La Rosa sa impeachment trial kahit hindi siya physically present sa Senado. Yes. Ano ba yung pagtutol nyo rito? Ay, matindi ko pong tinututulan yan, Rafi, at tututulan kung i-bring up ulit sa floor para sa pagdebate. Malino yung rules ng Senado, pinapayagan lamang po ang pagboto via online participation sa mga force majeure at national emergency situations. So ano namang force majeure ang nangyayari ngayon o national emergency pa para payagan ng sino man sa amin na lumahok via Zoom. Ang dami na pong halimbawa ng mga miyembro ng Senado na dati humingi din na makapaglahok sa mga debate at pagboto via Zoom o online at hindi po sila pinayagan. Minsan lamang nangyari yon panahon ng pandemic. And even then, Rafi, kung pwede kong ipaalala, si then Senate President Tito Soto ay physically pa rin araw-araw na pumasok para buksan ang sesyon at pagkatapos ay i-adjourn ang sesyon. Okay. Wala pong ganyang national emergency o obtain ngayon. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Yan po si Senadora Risa Ontiveros. Arestado ang isang off-duty na pulis matapos manutok ng baril sa Sampaloc, Maynila. Ilang oras bago yan, naghamon pa raw ng away ang pulis. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nagmamadali maglakad ang parking attendant na si alias Ash sa Barangay 398, Sampaloc, Maynila pasado alas 8 ng gabi nitong Martes. Maya-maya, isang lalaking nakahudi ang sumunod sa kanya. Hindi gaanong tanaw sa CCTV pero ang lalaking nakahudi naglabas daw ng baril at itinutok sa parking attendant ayon sa pulisya. Nagmamadaling lumayo sa lalaki ang parking attendant hanggang sa may natanaw siya mga pulis kung saan siya humingi ng tulong. Lumapit ang mga tauhan ng Barbosa Police Station at hinuli ang lalaking nakahudi. Nang dalhin sa istasyon ng pulis, napagalaman ang lalaking nakahudi, isang pulis pala na may ranggong patrolman at nakatalaga sa Southern Police District. Nakumpiska sa kanya ang isang 9mm na baril na may 13 bala. Ayon sa isang saksi, bago ang panunutok ng baril, uminom sa isang bar ang 31 anyos na sospek kasamang 3 iba pa madaling araw ng Martes.
Itinago raw ng ilang nagmagandang loob na parking attendant ang kanyang helmet para hindi raw mawala. Matapos ang inuman, naghamon umano ng away ang sospek sa mga tao na nasa labas ng bar. Sa kanya, nilapitan umano ang isang menor de edad na parking attendant. Dinibdiban po siya. Tapos nag-aamok po ng gulo, sino ba matikas. Hindi naman po siya pinapansin, bigla na lang daw po siyang lumapit. Tapos nag-aamok daw po. Umalis daw noon ang pulis at bumalik kinagabihan para kunin ang kanyang helmet na inakala raw niyang ninakaw. Doon na raw nangyari ang panunutok ng baril at pagbabanta umano niya sa biktima. Kami naman po, nag-aanap buhay lang naman kami dyan. Huwag po tayong magmamawi. Di porket nakainom kayo, gagamitin nyo na yung tsapa yung Ayon sa Barangay 398, residente nila ang biktima. Walang record yan. Basta tahimik lang naman yan eh. Nasa kustodiya na ng MPD ang suspect na pulis na naharap sa 2 counts ng grave threat. Sinusubukan pa namin siya makuha na ng pahayag, gayon din ang pamunuan ng SPD. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Puspusan ang paghahanda ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng matitinding sama ng panahon sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, naka-activate na ang El Nino Task Force para tulungang protektahan ng local food production ng bansa. Tuloy-tuloy raw ang kanilang pagsusulong ng iba't ibang panlaban sa tagtuyot at paggamit ng solar irrigation systems. Makatutulong din daw ang parating na pag-ulan para mabasa ang lupang sakahan at mapuno ng tubig ang mga dam. Dati nang sinabi ng Pag-asa na posibleng paigtingin ng El Nino ang mga pag-ulan kung masasabay ito sa panahon ng habagat. Tinitiyak naman ng DA na handa ang kanilang Quick Response Fund na nakalaan para sa recovery, pamamahagi ng mga seedling at pataba sa lupa. Isang lalaki ang nasawi matapos matabunan ng mga basura sa pagguho ng isang sanitary landfill sa Davao City. Base sa investigasyon, dumiretso ang mga basura sa ilang bahay sa paligid ng landfill sa barangay New Carmen. Sugatan ang 2 kaanak ng nasawi. Ayon sa barangay at ilang residente, posibleng ang sunod-sunod na pag-ulan ang sanhi ng pagguho. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Pinalikas na rin ang mga nakatira malapit sa tambakan ng basura. Nagkalat ang libu-libong patay na dikya o jellyfish sa baybayin ng Upper Lagoon sa Gulf of Tuantepec sa Oaxaca, Mexico. Ikinababahala yan ng ilang mangingisda. Pansin daw kasi nilang biglang tumal ng kanilang mga huling isda nito mga nakaraang araw. Ayon sa isang marine biologist, posibleng dahil sa biglang pagbabago ng temperatura ng tubig sa dagat ang sanhi ng pagkamatay ng mga dikya. Wala nang pila para sa 20 pesos kada kilo na bigas sa labas ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City. Sa bagong sistema na ipinatupad, madaling araw pa lamang kanina ay pinapasok at pinadiretso na ang mga bibili ng bigas sa covered court ng ahensya. Yan ay para maiwasan ang pagtambay sa gilid ng kalsada ng ilan sa mga bibili ng bigas. Ipinatupad ang bagong sistema matapos masalpok ng pick-up kahapon ang isang senior citizen habang naghihintay sa pila sa labas ng BAI para makabili sana ng murang bigas. Nasawi po siya. Paalala muli sa mga nais bumili ng 20 pesos kada kilong bigas, limitado lang po sa 30 kilo ng bigas kada buwan ang maaaring mabili ng bawat benepisyaryo. Sa kasalukuyang sistema sa BAI, 1,000 ang makakabili ng murang bigas para sa mga nagparehistro online. 250 walk-in na may stub ang kayang bigyan. Mayroon din pong nakapila para makakuha ng stub pero sa susunod na araw pa makakabili. Halos 50 evacuees sa Kamalig Albay ang tinamaan ng chickenpox o bulutong. Sila ang mga lumikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Kamalig MDRRMO, epekto ito ng mainit na panahon. Nasa isolated area na raw sa evacuation center ang mga nagkasakit para hindi makahawa sa iba pang evacuees. Nabigyan na rin sila ng gamot ng mga health personnel. Bukod sa bulutong, may ilan pang evacuees ang nagkaroon naman ng bungang araw pati lagnat. Handa raw maghintay ng ilan pang araw ang Amerika, sabi ni US President Donald Trump, para marinig ang anyay right answers mula sa Iran. Sa gitna yan ng patuloy na peace talks ng Amerika at Iran para matigil na ang gyera sa Middle East. Sabi ni Trump, kung hindi makukuha ang tamang sagot ay pwedeng lumala ang sitwasyon ng biglaan.
Nagbabala naman ang Revolutionary Guards ng Iran na kapag nagkaroon ng pag-atake muli sa kanilang bansa, posibleng lumabas na sa rehiyon ang gulo. Ayon sa presidente ng Iran, bukas pa rin sila sa negosasyon pero isang ilusyon daw ang pagpipilit sa kanilang bansa na sumuko. Puyat ako noon, galing taping. Tapos, ang call time was 11 ng tanghali. So, doon kami ng 11. So, kay Puyat, sabi ko parang mag-aalauna na. Wala pa din. Malaman-laman namin ni Mama, may inunang guest. Yan ang revelation ni Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa sa pagsalang niya sa Kapuso Vodcast na Triggered. Hosted ang episode ng co-sparkle artist niyang sina Sean Lucas, Jeff Moses at Vince Maristella with guest hosts Hailey Dizon. Full-on throwback ang topic sa second anniversary special ng show na tumatalakay sa cutesy beginnings, mature roles at ang pressure na mag-evolve sa mata ng publiko. I tried to be nice to everyone kasi honestly, na-experience ko na hindi nice sa akin everyone. And so, nag-promise ako sa sarili ko, hindi ko to gagawin sa iba. Chika ni Barbie, nag-walk out sila noon ng kanyang mama sa isang guesting dahil sa unprofessional na production staff. Hindi naman daw nagalit ang production at ang host na nag-sorry at inaming unprofessional ang kanilang ginawa. Ang sa akin lang, ayoko sanang gawin yon pero at saka medyo wala pa rin ako. Hindi naman ako big star pa noon. Just want to give out a message na you can't do that to anyone na you think that's any less of someone else. Big deal daw kasi ang professionalism at pagrespeto sa oras ng iba na anyay mga sekreto para tumagal sa industriya. Let's be professional. I mean, 'di ba? Kahit naman ako, marami na akong kaibigang production staff, 'di ba? Marami na akong nakatrabahang production staff, pero kung binigyan ka ng call time na ganito, you respect it, you honor it, ganyan. Hindi yung magfe-friendship card ka sa production na kasi hindi mo alam, may naargabyado kang ibang taon. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA News. Sinagot ng Philippine National Police ang paratang ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced ang CCTV footage ng nangyaring pamamaril sa Senado. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, nanindigan nga ang Philippine National Police sa veracity ng mga hawak nilang ebidensya na isinumite na raw nila sa Department of Justice. Kaugnay nga sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 at sa pag-alis din ni Senador Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Tugon nila ito sa paratang ni Office of Senate Sergeant at Arms Head Retired General Mau Aplasca na spliced nga raw ang video. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, nakaangkla sa facts at ebidensya ang mga ipinasa nila sa Department of Justice at kumpleto rin daw ang mga CCTV footage na kanilang isinumite. Dadaan din naman daw sa masinsing proseso ng forensic investigation ang mga ebidensya para matanggal ang anumang pagdududa. Hindi naman isiniwalat ng PNP ang sinasabi ng CIDG na mayroon na silang leads sa kinaroroonan ni Senador de la Rosa. Minabuti raw ng PNP na igalang proseso at hahayaan ang kaukulang ahensya na magbigay ng pahayag sa ICC warrant, iba pang mga issue kaugnay sa pag-aresto at sa kinaroroonan din ni Senador Bato. Hindi rin masabi ni Tuanyo kung may utos na para isilbi ang warrant of arrest ng ICC. Ngayong ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na TRO o Temporary Restraining Order ni Senador Bato para arestuhin, i-detain o isuko siya sa International Tribunal. CIDG raw ang nakatalagang unit para gawin ito. Tutulong lang daw ang NBI at PNP sa Interpol Manila kung sakaling may red notice ito. Pero hindi rin kinumpirma ng PNP kung meron na nga bang red notice. Sa ngayon, kausap daw ng Legal Service si Chief PNP Nartates at hihintayin na lang nila ang utos ng Department of Justice. Kaugnay nito, ang Department of Justice nga ang siyang lead agency para magsiwalat o magbigay ng mga pahayag kaugnay sa mga isyong ito. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Camp Crame, balik sa Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Ipinakita ng isang senador ang ilang mensahe sa group chat ng 20th Congress Senators nang magkaroon ng tensyon sa Senado gabi noong May 13.
Sa message thread, isang babaeng majority senator nagsabing nasa maayos silang lagay bago mag-alas 10 ng gabi noong May 13. Pagkatapos, sunod-sunod na nagpadala ng mensahe ang 4 na lalaking minority senators para sa mga kapwa-senador na naipit sa tensyon. Ipinakita ang naturang message thread matapos sabihin ni Senadora Pia Cayetano sa sesyon ng Senado kahapon na wala raw mula sa mga kasama niya sa dating majority bloc ang nangumusta sa mga naiwan sa Senado. At yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.